Habang nakaupo si Lady Min, tahimik siya at nakikinig sa kanilang dalawa. Gayunpaman, sa lugar ng labanan, inactivate ni Yun ang kanyang kapangyarihan at ang kasikatan ng kanyang mga kamay ay nagsimulang mang-api. Tiningnan niya si Wayne at iniisip na mananalo siyang muli sa pagkakataong ito. Tiningnan ni Guangzhou si Yang at hinugot ang kanyang espada mula sa sheath, sinasabing nakalimutan na ang Namgang family, pati na ang kanilang ginawa sa kanila. Pagkatapos, galit siya, itinuro ang kanyang espada kay Yun sa kanyang kapangyarihan at sinabi, paano niya nagawa na hiwain ang braso ng isa sa kanilang miyembro ng pamilya. Pati na rin ang aura ng pulang kidlat ay nagsimulang umikot sa paligid ng kanyang espada. Bilang tugon, nanatiling tahimik si Yun, hinugot ang kanyang espada mula sa kinalalagyan at pinaga niya ang kanyang kapangyarihan. Ang asul na kidlat na aura ay nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan at umangat. Pagkatapos nito, inatake niya si Yun at tumakbo papunta sa kanya, hinampas ang kanyang espada. Tumayo si Yun sa harap niya na galit, tinitingnan si Guang upang iwas-iwas din ang kanyang espada, pati na rin ang mga gamit ni Yun na aura, ay umikot sa paligid niya. Tumalon si Guangzhou at itinaas ang kanyang espada habang sumisigaw na sinabi niyang pipira-pirasuhin siya. Nang magsimulang iwas-iwas ni Wayne ang kanyang espada, itinaas din niyang ang kanyang espada upang iwasan ang atake ni Guang. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, at ang kanilang aura ay umiikot sa paligid nila. Gayunpaman, itinulak nila ang isa't isa at pagkatapos ay hawak ang kanilang mga espada, tumalon sila pabalik. Pagkatapos nito, silang dalawa, na may galit na mga puting mata, ay tumakbo patungo sa isa't isa at hinampas ang kanilang mga espada sa isa't isa. Pati na rin ang kanilang aura ay patuloy na umiikot sa paligid nila. Sumigaw si Gwen habang winuwagayway ang kanyang espada kay Yun, habang mabilis na umatras si Yun at inilipat ang kanyang espada. Tinitingnan ang espada, iniisip ni Yun, ang ganitong puwersa ay sinusubukang i-corner siya mula sa simula. Tumakbo si Guangzhou kasama ang kanyang nakatutok na espada patungo kay Yun at iwas-iwas ang espada. Pati na rin ang aura ni Guangzhou ay papalapit sa kanya mula sa likod. Ang kanyang aura ay bumabalot sa lupa na papalapit kay Yun. Gayunpaman nakita niya ang aura mula sa lupa na papalapit sa kanya at habang nagbibitak ang lupa. Dahil nakita ito ni Yun na papunta sa kanya, mabilis na umatras si Yun sa kalsada at muling lumitaw sa hangganan ng lugar ng labanan ay nagsisimula na lamang umatras. Tumama ang kanyang paa sa hangganan ng pader. Tumingin siya sa likod habang hawak ni Gwen ang kanyang espada at ang alikabok at usok mula sa lupa ay papalapit kay Yang. Pagkatapos nito, si Gwen na may masamang ngiti, hinayla ang kanyang espada pabalik upang atakihin siya. Tinanong siya kung wala na siyang matatakasan, pagkatapos ay itinuro ang kanyang espada kay Yun at sumigaw na mamamatay na ngayon. Habang inilipat niya ang kanyang espada patungo kay Yun, nakita ni Yun ang kanyang sorpresa, pagkatapos ay mabilis siyang tumalon paitaas, inilagay ang kanyang paa sa espada ni Gwen at umalis mula doon, umiikot sa hangin kasama ang kanyang aura. Nang makita ito ni Guangzhou, tumayo siya kasama ang kanyang espada na nakaturo pasulong at siya'y nagulat. Habang umiikot sa hangin si Yun, bumagsak siya sa lupa sa likod ni Guangzhou. Gayunpaman, ang mga tao ng ibang pamilya ay naroon, nagulat, at pagkatapos ay namangha, at itinaas nila ang kanilang mga boses. Hindi ka panipaniwala, pati na rin ang mga tao na nasa pangalawa at pangatlong palapag upang panuorin ang laban na iyon, na may pananabik, gumawa ng kamao at itinaas ang kanilang mga boses. Sumisigaw na it was terrific. Pagkatapos, ang lalaki na may suot na berdeng gown sa gitna ng mga tao ay tinanong ang kanyang kaibigan kung nakita niya yon. Ilang beses siyang umikot sa gitna ng hangin. Tumugon ang kanyang kaibigan sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang pamilyang Namgang na iyon ay muling bumangon. Gayunpaman, ang lalaki na may itim na buhok mula sa pamilyang Namgang, galit na itinakip ang kanyang mga kamay sa kanyang tuhod, nakatingin kay Yun, humihinga ng malalim, pagkatapos ay galit na gumiling ang kanyang ngipin at sinabi, bakit niya ginagawa lahat ng iyon? Hindi niya ginawa ang alinman sa mga iyon noong nakipaglaban siya laban sa akin. Isa sa mga lalaki na nakaupo sa upuan sa itaas niya, nakatingin sa kanya, ngumiti at nagsabing, ano ang kanyang kinababahala? Kapatid, kailangan pa niyang ipakita ang kalahati ng kanyang mga kasanayan. Nang marinig ito, ang lalaki na may itim na buhok, na may nagulat na mukha, ay nagtanong, pero gayon pa man. At ang lalaking nakaupo sa itaas niya ay nagdagdag, maghintay ka lang. Malamang na may plano siya. Gayon pa man, parehong sina Gueng at Yung Zhou, bago ang isa't isa,
ay galit na tumingin kay Yun. Naaalala ang panahon ng si Yun ay tumalon at nilagay ang kanyang paa sa kanyang espada, tumalon pa'y taas. Naaalala ni Guang sa oras na yun, galit niyang pinag-isipan, na ang idiot na ito ay nang ahas na gamitin ang kanyang espada as stepping tools. Hindi ko siya mapapatawad dito, sa kanyang pangmamaliit. Samantala, si Yun ay galit na tumingin kay Gwen, iniisip na ang kanyang pride ay malamang na nawasak sa kung paano niya tinanggap ang kanyang atake. Susugod siya ngayon ng buong lakas niya. At pagkatapos, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang espada, iniisip ang tamang ruta upang umiwas. Pagkatapos nito, tumingin si Yun kay Gwen at ngumiti, sinasabing hula niya wala na siyang ibang pagpipilian. Pagkatapos, iwiniwas-iwas niya ang kanyang espada at tinanong kung kailangan na ba niyang magseryoso ngayon, at sabay tanong kung ano ang ibig sabihin ng pagiging seryoso. Biglang nagulat si Guang nang magsimulang manginig ang espada ni Yun sa harapan niya. Mula sa swords ni Yun, ang kanyang aura ay lumabas, at itinuro ni Yun, ang kanyang espada patungo kay Guang ay tumakbo papunta sa kanya. Nakita ito ni Guangzhou at nagulat. Iniisip kung ano ba itong ginagawa niya. Si Guang itinutok kay Yungzhou ang kanyang espada. Ngunit sa oras na yon, inilagay ni Gwen ang kanyang espada sa harapan niya at nagsimulang magsalpukan ang dalawa. Pati na rin ang maliwanag na aura na sumabog malapit sa kanila at nagsimulang umikot ang magic na kidlat. Habang itinulak ni Yun ang espada papunta kay Gwen, itinulak din ni Gwen ang sariling espada pabalik. Sa galit ni Gwen, pinaga niya ang kanyang pulang kidlat na aura mula sa kanyang espada, at galit na tumingin kay Yun, sinasabing walang pagkakataon. Biglang nagulat siya nang ang mga puntos ng aura ng espada ay tumama kay Gwen at tinusok siya, at napanganga siya sa sakit. Iniisip niya, ano ba itong nangyari? Pati na rin ang mga puntos ng aura ng espada na dumaan kay Guang. Na nagpangitngit sa kanyang ngipin at galit na tumingin, iniisip na ang kanyang espada ay dumo-doble. Tanong kung paano nangyari ito. Hindi, wala na siyang oras upang isipin ang mga bagay na ito, habang naninindigan sa kanyang pag-iisip. Habang iniisip ni Gwen ang lahat ng ito habang iwiniwas-iwas ni Yun, ang kanyang espada mula sa likuran at inilipat papunta kay Gwen, habang si Gwen ay nakatayo. Umiikot sa hangin si Yang habang iniwasiwas ang kanyang espada kay Guang at ang mga puntos ng kanyang espada ay umiikot sa paligid niya. Gumalaw si Yun, mula sa gilid winagayway ang espada sa hangin upang atakihin si Guang, at umiikot ang kanyang espada paturo kay Guang. Winagayway ni Yun ang kanyang espada side by side para muling atakihin si Gwen. Naupo si Gwen sa pagitan ng mga pagwawasiwas ng espada na nagulat, at nagtanong kung saan nanggagaling ang lahat ng mga espada. Hindi maunawaan ni Guang kung ano ang nangyayari sa paligid niya dahil si Yun at ang mga puntos ng aura ng kanyang espada ay pinalibutan siya mula sa lahat ng panig. Habang sinusubukan din niyang sirain ang mga pointed swords ni Yang gamit ang kanyang pulang aura. Habang ang pinuno ng pamilyang Namgang ay naroon at nakaupo, iniisip ang kombinasyon ng Walk of the Moon and Cloud at striking swords. Pagkatapos ay tumingin siya kay Yun na natigil sa kanyang aura. Itinaas ang kanyang espada at iniisip na yayanigin niya ang kalaban sa mabilis na mga atake gamit ang teknika ng Kai, alisin ang mga atake gamit ang makinis na paglabas ng No Limit Unbounded Yun Chen. Sinanay niya ang nag-iisang teknika ng one swordsmanship at naabot ang antas ng pagiging dalubhasa. Pagkatapos ay ngumiti siya, iniisip, tama yun. Iyon ang tungkol sa Art of Unbounded Swords, nakatayo si Gwen habang sumisigaw. At ang kanyang aura ay sumasabog sa kanyang katawan. Nawasak ang kanyang mga damit, at siya ay nasugatan. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa at sinabi na hindi siya maaaring matalo ng ganito, at ang dugo ay damaloy mula sa kanyang bibig. Nakita ito ng lalaki na nakaupo malapit sa elderly master, nananabik na nagsabing tapos na. Sinagot ng isa pa sa elders na tama ka. Pagkatapos ang isa sa elder ay tumingin kay Lady Min, iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, ito ay isang kahangahangang labanan. Bilang tugon, nanatili siyang tahimik. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya ng may malamlam na mga mata at tumingin sa nakatatanda na tumugon na yun nga. Gayunpaman, si Yun ay nanatiling nakatayo doon, itinaas ang kanyang espada at ngumiti. Ang koalisyon ng kayamanan pagkatapos ng pagbuo nito sa paligid ng siyam na nagkakaisang sekta, lumaki ang alyansa upang tumapat laban sa Peach and Palace. 50 taon na ang nakalipas, ang bagong pinuno ng koalisyon ay nagpatuloy pagkatapos ng digmaan laban sa Peach and Palace. Gayunpaman, ang kanyang banda ay ipinagpaliban sakaling muling lumakas ang Peach and Palace.
Gayunpaman, ang 5 kilalang pamilya ang unang umalis na sinundan ng Shaolin Temple, ang Mount Hua sect, at kamakailan lamang, ang Jude sect at iba pang mga pamilya ay nagsimulang umalis sa koalisyon, at dahil dito, nawala ang kapangyarihan ng makatuwirang koalisyon, at ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Peach and Palace at ng alyansa ay nawala. Gayunpaman, sa makatuwirang koalisyon, sa lihim na korte, ang pinuno ng korte, si Wang Hongyan, hawak ang record na file sa kanyang kamay, na itinaas ang kanyang boses sa mga manggagawa, at hindi pinalampas ang kahit isang detalye. Dapat nilang tanungin ang bawat detalye kahit gaano pa kaliit ito, at ang manggagawa, habang sinusuri ang mga record ng file, ay sumagot, "Oo, sir." Pagkatapos nito, dumating ang sekta ng pulubi, si Lord Jiang mula sa likuran, at tinanong siya ni Wang Hongyan kung siya ba ay abala at bakit siya pinatawag. Nagulat si Wang Hongyan at itinaas ang ulo upang tumingin sa kanya. Pagkatapos ay tinakpan niya ang ilong gamit ang kanyang kamay, at galit na tumingin kay Jiong, tinanong kung saan siya uminom muli. Iniisip ni Jiong na mayroong hangover. Pagkatapos, tumugon siya, tinanong kung ano ang gusto niya at itinaas ang kanyang boses, sinabing siya ang pinuno ng sekta. Ano ang problema sa pag-inom niya? Kailangan niyang gamitin ang mga epekto ng karangalan. Habang nagsasalita sa kanya, itinuro ni Jiang si Wang Hanyang at tinanong kung seryoso ba siya. At si Jiong ay namula at tumawa, sinagot na nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay sinabihan ni Wang Han ang kanyang kapatid na biro lang, at pinayuhan na itigil na ang sobrang pag-inom. At bilang tugon, si Jiong ay tumugon ng tawa, tinanong kung ano ang iniisip niyang nainom niya. Dahil gusto niyang patuloy na tawagin siya dito, itinaas ni Wang Hongyan ang kanyang kilay at galit nang umiti habang nakatingin, sabay buntong hininga. Sinabi niya, "Oh sige," sumusunod siya sa nakatataas na elder at ngayon ay nakuha na niya ang kanyang mga bisyo sa pag-inom. Si Jiong, habang lasing at nagpakita ng hand gesture, commandant at tumawa, sinabing ang saya at lungkot ng buhay ay nasa isang baso lamang na iyon. At bilang tugon, galit na tumingin si Wang Hanyang kay GOMG at nanatiling tahimik pagkatapos ng ilang sandali. Hinawakan ni John C. Wayne sa kanyang mga balikat, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Pinipisil ang kanyang mga labi at tinanong kung anong uri ng bagay ito. Bukod pa rito, tumawa siya, tinanong siya kung ito ba ay isang bagay na parang ang Peach and Palace ay naghahanda upang atakihin sila. Tahimik na nakinig si Wang Hongyan sa kanya, galit na tumingin sa unahan, at hindi tumugon sa kanya, habang si Jiong ay tumingin sa kanya, tumawa, pagkatapos ay tinanong siya kung kailan. Si Wang ay nagpatuloy na kumunat ang mga mata habang nakatingin sa unahan, at sumagot na hindi pa niya batid ang bawat detalye. Pagkatapos nito, tumingin si Jiong sa mga manggagawa at iwinagayway ang kanyang kamay. Tinanong kung hindi ba ito isang maliit na alitan lamang na karaniwan nilang nararanasan dito at doon, habang si Wang Hangyon ay nakatayo roon na nakatalikod sa mga manggagawa, nakatingin sa unahan. At nakuha niya ang balita na ang Dark Path family at mga sekta ay nagtitipo ng mga puwersa. Si John, galit na umiikot ang ulo, tinanong si Wang kung ano ang ibig sabihin nito. At si Wang Hangyon, na may iba't ibang ekspresyon ng mukha, ay tumingin sa kanya, at sumagot, "Oo, sila ay naghahanda." Gayunpaman, sa pamilya Judes, si Judes Wang Hayan ay nakaupo sa isang upuan at nagulat, at tinanong kung ito ba ay hindi maiiwasan. At ang taong nagngangalang Huge Duke ay nakaupo sa kanyang harapan sa upuan, tumingin sa kanya at sumagot, "Oo, Yang Nim." Bukod pa rito, tumingin siya sa paligid at sinabi na may mga namataang kakaibang kilos, kaya dapat silang maghanda para sa digmaan. Bilang tugon, tumango si Wang Hayan habang hinihigop ang tsaa. Pagkatapos ay inilagay ni Wang Hayan ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba, tumingin kay Duke at tumugon, "Oo, yun na ang pinakamabuti." Ang kanilang pangunahing target ay ang pangunahing sangay. Pagkatapos ay pinulupot niya ang kanyang kamao at tumingin sa kawalan. Sinabing para mangyari ito habang wala ang ama. Habang si Duque ay nakaupo roon at tumitingin sa kanya, nagdagdag pa, "Huwag mo nang alalahanin ito ng labis." Pagkatapos, habang tumitingin kay Duque at kumunat ang mga mata, sinabi na ito ang pangunahing sangay ng pamilya na sinasabi niya. Hindi madaling target ang Family Jude at hindi kailanman naging madali. Gayunpaman, habang nakatingin kay Duque, sinabi ni Wang Hyun na dapat silang maghanda ng mabuti. Pagkatapos ng ilang sandali, idinagdag niya na nagpadala siya ng alerto sa mga outpost at siguraduhin na ang mga serbisyo upang maghanda rin. Bukod pa rito, sinabi niya na kung sakaling ang labanan ay tumagal ng mas matagal kaysa sa inaasahan,
Dapat silang maghanda ng sapat na pagkain at tubig at magpadala ng isang mensahero upang ipaalam sa ama ang kanilang kalagayan. Tumayo si Duque at pinagsama ang kanyang mga kamay sa likuran. Tumugon siya na gagawin. Kasabay nito, naganap ang kompetisyon ng martial arts sa pamilya H1 Bao. Ang pamilyang Namgang ay nagsimulang lumahok. Sa ikalawang araw ng kompetisyon, ipinadala niya si Yun No Chen na madaling natalo sina Akbu at Pang Magun, at natalo rin si Pang Elbow habang patuloy ang labanan sa pagitan ni Yun at Pang Magun. Pareho silang gumagamit ng kanilang magic at umaatake sa isa't isa. Tinamaan ni Yun ang braso ni Pang Magun at nalaglag ang espada sa kamay nito. Pagkatapos ay tumayo roon si Yun na galit, nakatingin kay Pang Magun, sinasabing magandang laban yun. Habang sinasabi ito, iniisip ni Yun na 3 sunod-sunod na tagumpay ng hamon dahil nagsimula ng magbago ang kapaligiran. Ang mga tao mula sa ibang mga pamilya na sumusuporta sa pamilya Namgang ay naupo roon, nagulat na makita na isa pang miyembro ng pamilyang Pang ang bumaba upang lumaban. Isa sa kanila ang nagulat at tinitingnan ang kanyang kamay. At ang kanyang kasama ay nakaupo sa tabi niya na may nakayakap na mga braso, habang si Yun, na nakatayo doon ay nagulat at nag-iisip muli. Gayunpaman, ang laban na nagsimula sa Inn ay nagpapatuloy sa kompetisyon ng martial arts. Nagsimula ang labanan para sa dangal sa pagitan ng pamilyang Namgang at Pang family, ay nagsimula na. Ang pangunahing miyembro ng pamilyang Pang ay lumapit kay Yun, na may hawak na espada sa kanyang kaliwang kamay, at sa kanyang kanan nakaakma na. Tumitig si Yun sa kanya, umusad papalapit, iniisip na nakatagpo sila ng isa pang kalaban mula sa Pang, na iniisip na wala nang magagawa. Ang miyembro ng pamilyang Pang ay hinugot ang kanyang espada mula sa espada chief. Tinutok niya ang kanyang espada sa patalikod, at pagkatapos ay sinabi niya siya si Pang Johnson, sa palagay niya ay hindi na kailangan ng mga salita. Nang marinig ito, si Yang ay tumugon agad na nagpaikot ng kanyang espada. Tumakbo si Pang Johnston papunta kay Yun upang atakihin siya, at bilang tugon, umiwas si Yang sa kanyang espada. Tinutok ni Pang Johnston ang kanyang espada kay Yun, ngunit bago siya makasugat, umiwas si John gamit ang kanyang espada. Nagbanggaan ang kanilang mga espada at lumabas ang pulang spin o aura mula sa pagkakasalubong ng kanilang mga espada. Itinulak ni Yun ang kanyang espada at pinanggigilan ang kanyang mga ngipin, iniisip ang tungkol sa kapangyarihan ni Yun na na-activate ang kanyang spinning magic at umiikot ang kanyang espada mula sa balikat ni Pang Hoson. Napasigaw si Hoson, ngunit gamit ang kanyang magic, nagsimulang umikot ang espada ni Yun, habang si Johnston ay patuloy na umaatake. Nang makita ito, nagalit si Hoson, at gamit ang spinning aura na shield, tumakbo siya papunta kay Johnson habang si Yun ay mabilis na lumilipat sa likuran para hindi magtagumpay sa atake sa kanya. Winasiwas ni Pang Yosen ang kanyang atake, tumalon ng ilang beses upang dumaplis ang mga atake. Nang makita ang paggalaw, nag-isip si Yun, gamit ang spinning aura, ni Pang Johnston na sumigaw at lumusab papunta kay Yun. Habang si Yun na naghahanda at nanggagalaiti, naisip niya na bumabagal ang kanyang bilis, ngunit ang mga miyembro ng pamilyang Namgang ay naupo sa stadium na nagulat. Ang lalaking may maroon na buhok na nakaupo doon na may nakayakap na mga braso ay nagsabi na siya ay pagod na. Ang isa pang lalaki na may itim na buhok na nakaupo sa tabi niya ay tumugon na oo, ibig sabihin ay naabot na niya ang kanyang limitasyon. Habang nagpapatuloy ang laban sa lupa, patuloy nilang inaatake ang isa't isa gamit ang kanilang spinning magic, habang nagmamasid sa laban. Ang isa sa mga lalaki na may itim na buhok ay nagngangalit, at tumingin sa kanyang mga kasama, sinabing siya na ang susunod. Ngunit ang isa pang lalaki na may itim na buhok ay nagalit, hinawakan ang kanyang mga ngipin at sumagot sa kanyang kasama na siya ang susunod na magpakita ng kanyang mga kasanayan. Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dito. Ang isang galit na tumingin sa kanyang kasama, inilag ang kanyang kamay at sumigaw, ngayon na ang oras ko. Bilang tugon, ang isa pang galit na lalaki ay hinawakan ang kanyang mga ngipin at inilag ang kanyang kamay, sinabing, hayaan mo siyang magkaroon ng pagkakataon, habang nagkakainitan sila. Si Eugene Hu, na nakaupo sa likod nila, ay pinukpok sila sa ulo gamit ang stick sa kanyang kamay, inilag ang kanyang kabilang kamay at tinataas ang boses sa kanila. Tinanong niya, paano sila maglakas loob na mag-away sa harap ng Supreme Elder? At tinukoy niyang magbabangga ang kanilang mga ulo at maglalakad sila habang hawak ang kanilang mga ulo at nagsisimulang umiyak, habang ang iba pang mga miyembro ng koponan na nakaupo sa likuran nila ay nakangiti, at ang elder ay nakatingin sa kanila ay napapikit na lang.
Pagkatapos, tinawag ni Eugene Ho ang isa sa kanilang mga miyembro, si Kane Yu, at sinabing pwede bang tumayo na, at si Kane Yu ay sabik na tumayo. Ang nasabing miyembro ay tumayo at tumingin sa boss, sumagot, "Oo sir." Habang nagpapatuloy ang laban, nag-aatake silang dalawa gamit ang kanilang spinang magic. Ang kapangyarihan ni Yun ay mas malakas kaysa kay Yang. At habang ang laban ay nagaganap, si Yun ay lumipat sa likuran, nag-iisip kung ano ang dapat gawin. Dahil sa palagay niya ay nakakaramdam na siya ng pagod. Dahil sa tatlong sunod-sunod na laban. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang mga kasamahan. Si Yogi Ho at Kane Yu ay nakatayo roon. At si Ho ay inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Kane Yu na tinuturo siya tungkol sa kanyang pag-turn sa laban habang nakatingin sa kanila. Iniisip niya na mukhang si Kane Yu ang susunod. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang espada sa sheath, iniisip sagad na siya at hindi na makakatuloy ng laban, at sinabi, "Magandang laban." Pagkatapos nito, hawak ni Yun ang kanyang espada ng dalawang kamay at inihilig kay Pang Yosen na siya ay sumuko na. Bilang tugon, ipinasok ni Johnston ang kanyang espada sa sword sheath, sinasagot, "Magandang laban." Pagkatapos ng kanyang turn, si Yun ay lumakad patungo sa hagdang pambaba ng stadium, habang si Kane Yu ay nakatayo sa harapan niya, hawak ang kanyang espada pababa ng hagdan. Tumingin si Kang Yu sa kanya at ngumiti, binibigyang pagkilala ang kanyang mahusay na pagganap. "Magaling ka, Yun," ang sabi ni Kang Yu. Si Yun ay yumuko ng kaunti at nagpasalamat sa kanya para sa kanyang papuri. Pagkatapos, umakyat si Kang Yu pasalubong kay Yun sa hagdan pababa. Tinapak ni Yun ang kanyang balikat na nagsasabing ngayon ay tapos na. Si Yun ay bumaba sa hagdan ng nakangiti. Gayunpaman, si Kane ay nanatili sa lugar ng laban, ngumiti at tinanong siya kung maaari na siyang magsimula, habang ang madilim na aura ay kumakalat sa likod niya.